So, ganda po nga ako sa inyo lahat. Ako po pala si Mauro Salas. Okay, sige. Na-miss ka rin namin. Yes, ikaw muna dyan. In the center, of course, we have John Marsha making another comeback. Okay? Maraming salamat. And lastly, Milagros herself, Vern K. Beautiful in pink. At yan, kompleto na po ang ating cast for Haplos ni Milagros. Let's have a group photo. May I ask Mauro and John to please join Vern here in front. And of course, after this, we head straight into our Q&A. Okay, so for a unified gaze, tingin po tayo towards the center of the room. To everybody watching us online sa ating BMX Facebook page, welcome po sa inyo. Okay, ngayon, Ano ba kayo dito pa sa pelikula na pwede nyo i-share na hindi spoiler na medyo nahirapan kayo, na-challenge kayo gawin? Siguro po yung location. Yung location itself. Anong meron po dun sa location? Bukid kasi siya, so Saan? mainit, ganun. Antipolo. Antipolo. So outdoors siya. Yes. May ad ka ba? Yun lang po yun. Ikaw? Yun po, yung location po kasi medyo maraming tao dun sa area na yun, maraming mga bata. So medyo nahirapan kami dun sa mga eksena, lalo na sa Burol, kasi talagang open po siya talaga, medyo nahirapan po. Thank you. Si Mauro, can you share pang ilang pelikula mo na to? Pwedeng konting background lang. Actually, first time po ito. Mm. First movie ko po. Paano ka nagsimula dito sa VMX? Dati pa po ako naka-contract dito. Kaso ngayon lang po ako nakapag-acting. Ito po yung unang pasok ko dito sa BMX. Bakit ito yung paano ka nag-decide na gawa na ako ng pelikula? Busy ka ba noon? Nag-aaral ka ba noon? Konting background lang. Before kasi parang medyo, hindi pa ako ganun ka-focus eh. Ngayon parang sabi ko parang, ay gusto ko na. Sorry, last na lang. Sino naka-discover sa'yo? Si Lito de Guzman. Thank you po. Salamat. Okay, maraming salamat. Miss Ana Cereza for breaking the ice. Okay, let's move on to Showbiz Ganap. James Miguel. Hi po, good afternoon. Ang question for John, Mark, and Kate. Kasi syempre, may nagawa na kayo ng mga projects before under the Max. Paano nyo sa tingin na iba to, itong Haplos ni Milaxas? Paano nyo sa tingin na iba itong project na doon sa mga nagawa nyo before? Okay. Of course, this is my first comeback movie po ulit. Kasi nawala din ako, di ba? For a year. Tapos siguro ito medyo challenging siya sa akin since sa bukid siya ginawa. Kasi mostly naman binibigay sa akin ng project po is nasa lang, yung city lang, gano'n. Mga rich kid, gano'n. Naman, parang medyo lang, mainit. Tapos syempre kung may scene kayo outside, outdoor, hindi ka sure kung hindi ka makikita, gano'n, something like that. Pero safe naman po kami kasi may mga takip-takip naman po kami, gano'n. And siguro, yung po dito is pinaitim po nila ako. Lagyan nila ako ng tanning lotion, gano'n. Thank you, kay John, Mark. Ako yung kakaiba sa mga ginawa movie kaysa dito. Medyo challenging sa akin to kasi meron part dito na parang hindi ako tinatayo or tinitigasan. So yun yung pinaka-challenging sa akin dito sa movie na to. Ibang-iba to sa ginawa ko sa mga umpisa ko dati, na sobrang wild, sobrang ko. Ito parang sobrang bait ko dito sa umpisa na ganun. So na-challenge talaga ako sa part na yan. Thank you. Kay Mauro naman. Siyempre first time mo to for the Max. Kamusta yung working process? Siyempre iba itong dati. Ito pala yung feeling nung naka-plaster. Masakit. Kaya lang.
Thank you. Yun lang po. Okay, maraming salamat na. Moving on to TV5, MJ Marfori. Hi guys! Congratulations sa project ninyo. Na-mention mo, Mauro, no? Dati model ka, turned, of course, this is your first foray into BMX. And I just want to ask the three of you, anong kwentong BMX ninyo? Paano kayo, of course, na-discover? And from modeling, of course, for Mauro first, and then both of you can answer as well. How was the transition? Ano yung mga naging adjustment niyo into entering, of course, this world of storytelling? Ako po, ano po yung pagkakaiba sa dati kong ginagawa? Yes, and paano, of course, paano ka na-discover? Kasi syempre, you came from a different world, which is modeling. Siguro, yung pagpapaka-sexy, medyo malaking adjustment para sa akin. Takas ng loob. Yun ang nilapitan ko. Thank you. Alright, thank you, Mauro. How about you, Vern? Sa transition ko po, nag-streaming po ako dati ng games, ganyan. Tapos, from province, pumunta po ako dito sa Manila. Iniisip ko lang talagang gusto kong mag-join ng BMX. Ilang beses ko lang iniisip yun. Pero before that po, dumaan po muna ako na yung parang model din po, pero sa music video yung mga ganun. Tapos dun, pag-join ko po ng isang music video, meron po akong friend doon na siya po, my friend din, which is yung friend niya is a manager sa BMX. So, yun po, pinakilala niya ako, tapos nag-host po kami dyan. And yan na. Nice. Ako po dati sumasali ako sa mga pageant. And then nag-represent na rin po ako ng Philippines sa other country. Tapos po, nag-workshop po kasi ako sa Star Magic before. So gusto ko talaga po yung ginagawa ko. Gusto ko yung acting, passion ko po talaga. Kaya pinausa ko po mag-Viva Max. Tinaray ko yung acting ko kung hanggang saan pa talaga ako. Thank you. Vern, sino si Milagros? Yes, ako. I mean, what can you share about Milagros? Okay. Si Milagros ay isang babae na napakabait, na meron siyang lola. Virgin siya. Yun. Tapos, lumaki siya sa bukid. And very siya. Tawag siya? Yung hindi lumalabas ko, inosente. Yeah, inosente siya. Yun lang po. Alright, thank you! Alright, maraming salamat. Ngayon naman from LSFM, let's hear from John Fontanilla. Congratulations sa inyo. And my question is, pwedeng i-share niyo sa amin kahit konti lang kung ano yung mga roles niyo dun sa pelikula. Kay John Mark. Anong role niyo sa movie? Ako po si Erwin dito. Tapos taga-syudad po ako and then meron po akong sakit na hindi maipaliwanag. And then tanging si Milagros lang po yung nagpagpagaling sa akin. Pumunta ako sa bayan nila or sa baryo nila. Kaya po pinagaling ako ni Milagros. Yun yung kwento. Si Milagros, si Vern. Si Milagros po dito, from the word Milagros na pangalan niya po, meron po siyang power to heal. Tapos, binigay po sa kanya ng lola niya yun, na power sa kanya. Kaya pag sa province po nila, para siyang santo, santita. Tapos, si Milagros po, may kapatid po kasi yung power niya. And kaya siya virgin, and wala siyang no boyfriend since birth. Kasi yun yung niya. Pag gumawa siya ng something na, like nagjowa siya or anything, mawawala po kasi yung niya,
powers. So, ayan. So, babaeng marangal siya, inosente, taga-bukid. Ayun lang po. Thank you, si Mauro. Ako po si Elmer, yung driver nila. Ako dito yung parang tigasin na magiging parusan. Yun po. Thank you. Second question. Sa inyong tatlo, if ever na meron kayong hinahangaang celebrity na local na gusto nyong humaplos sa inyo, sino yung mga celebrities na yon? Haplos ng pagmamahal. Nakaplos sa inyo. Di bang haplusin na lang ako ni Coco sa swerte niya para magaya ko siya and then at makuha ko yung mga swerte niya sa showbiz. Parang ganun ba, di ba? Pwede naman, pero sa babae. Sa baba. Sino gusto mong humaplos sa'yo katulad ng haplos ni Milagros? If ever lang naman. Colin Garcia na lang siguro. Colin, bakit si Colin? Parang kasi ang ganda-ganda ng mukha niya, parang siyang anghel para sa akin. Si Vern. I'll touch myself pa. Wait lang, tinanong nga rin ko sa akin last time. Oh, sige, kasi ito yung sagot ko last time, si Dingdong Dantes. Wow. Bakit si Ding Dong? Dingdongin mo ang buhay ko. Wala na akong maisip. Si Mauro. Nag-iisip si Mauro. Isip ako, parang gusto ko dalawa sa kanila. Pwede naman. Si Catherine Bernardo o kaya si Andrea Brillantes. Why? Parang ganda kasi nila eh. Sarap nilang tignan. Tapos, sarap din sila. Gandang-ganda ako sa kanila. Anyways, for my last question sa'yo, Mauro. Kanina sabi mo kasi, medyo alangan ka pagdating sa pagpapasexy. Medyo sabi mo may adjustment. This time ba na ginagawa mo na all out ka na? As in, lahat kaya mo na ibigay para sa pagpapasexy? Kaya naman, pero siguro hindi ko maayos mag-frontline. Pero anything tayo. Tsaka ginagawa ko siya, tapos first time ko na parang, ano yung feeling na, ito pala yung feeling nun. Ayun. Ang galing. Ayun. So, feeling ko kaya ko na laro next time. Thank you and congratulations. Salamat. Okay, thank you so much. Now, the lineup for batch 2 consists of Jojo Gabinete, Roldan Castro, Jojo Panaligan, and Neil Ramos. From PEP-PH, we have Jojo Gabinete. Hello, good afternoon. Bern, kanina nabanggit mo na comeback movie mo to. Gaano ka katagal nawala? Tapos anong pinagkaabalaan mo habang hindi ka active sa showbiz? Tapos, ba't ka nag-decide bumalik? Pinagkakaabalahan ko po, sa bahay lang ako. Gumagawa ako ng terrarium, mga ganun. Gumagawa po ako ng sarili kong hobby. Tapos nag-stop ako. Pero hindi naman po ibig sabihin na nag-stop ako nun. Iisip ko na ayoko na talaga bumalik. Babalik naman po talaga ako nun. Parang, gusto ko ng mawala lahat ng iniisip ko or anything. In the first place, bakit ka tumigil? Na-depress lang po ako. Pwede, okay lang kung i-share mo anong cause of depression mo. Tsaka paano mo na-overcome? Na-share ko na po yun last time na kung bakit ako na-depress. Pero part of it is yung mama ko nga po namatay. Yeah. So, after nun, wala na akong gana. Pero syempre, nung after mga 9 months and 10 months, kailangan ko lang gumalaw. Dahan-dahan na po akong tumatayo para bumalik. Pwede malaman kung kailan siya namatay, tapos ano ba yung Last year lang po. Yeah. Yun yung time na yun. So naabutan pa niya yung pag-artista mo?
Yes po. Kamusta man? Very proud siya sa'yo. Of course. Oo. Ano naman po siya sa akin eh. Yung talit sa nanay ko po, full support po sa akin. So, paano ka naka-recover? At kamusta ka na ngayon? I'm very good po. Wala nang problema. Nag-seek ka ng professional help? Nagpa-pray lang ako. Tapos parang, gases na naman yan. Okay na yun. Okay naman na ako ngayon. Tapos, nagpasabi ka na sa Viva na babalik ka na. Opo, nagsabi muna ako bago ako pumunta. Tapos nung nag-visit ako kay Boss B, like, oh, Vern, ready ka na ba ulit? Yung si Boss B. Kapag si Boss B. Nung bumalik ka, nakailang project ka na? Pang-ilan na itong Haplos ni Milagros? Ano po, ikalawa. Pero ito talaga yung first movie. Tapos yung isa kasi, ano siya, hosting. Yung kainan. Ano lang siya, parang ipapakita namin yung mga iba-ibang scene ng iba-ibang films. Dito ba sa Haplos ni Milagros parang fake healer ka? Painkiller. Fake healer ka? Fake healer, no! Totoong healer po ako dito. So, yun yung naman mo sa lola mo. Yes. Thank you. Tapos, Thank you pa. kay John, matagal ka nang nagsimula, di ba? Sabi mo nga, nagsimula ka sa mga pageant. Yes po. Ano ang masasabi mo ngayon tungkol sa takbo ng karir mo? Sa akin po, thankful po ako kasi kahit pa paano binibigyan ako ng Viva, pinagkakatiwalaan nila ako. So marami pa rin po sila binibigyan ng project sa akin. Papasalamat po ako doon. And then, hindi rin lang naman po pata-artista yung ginagawa ko. Nagbi-business na rin ako, mga e-commerce, on-brand, tapos mga services. So yun po yung mga ginagawa ko sa buhay. Si John, ang dami mong pinagdaanan bago mag-narating to, di ba? Yes po. Ano yung mga hindi mo makalilimutang experience sa talagang munti ka nang mag-give up pero tinuloy mo pa rin? Nung pandemic po, actually nung pandemic po talaga kasi talaga walang trabaho lahat. Tapos, may time pa na sumagi sa isip ko na pumasok sa bar. Kasi wala talagang trabaho ng time na yun, wala rin talagang project. So, buti na lang nalabanan ko, hindi ako sumuko. Anong klaseng bar? Sorry. Gay bar, nasa isip ko yung time na yun. So, bakit hindi mo na tinuloy? Hindi ko tinuloy tapos sabi ko, sige, focus ako dito sa pag-artista. Hanggat may kumukuha pa sa akin, hanggat may naniniwala pa sa talent ko, go pa rin ako. Gano'ng kahirap yung buhay? Hirap kasi may time na di lang naman ako, lahat tayo, di ba, na-apekto ng pandemic days. So talagang wala talagang pera, as in talagang walang galaw, walang ganap sa buhay. Talagang umuwi pa ako ng probinsya, no? Tapos bumalik ulit sa Manila. Ganun. Nung inisip mo pumasok sa gay bar, anong inisip mo? Waiter, dancer, o kahit ano? Kahit ano, basta mag-work, yun ang sa isip ko talaga eh. Time na yun. Okay, thank you. Kay Mauro, itong pagpasok mo sa showbiz, pang matagalan o sinusubukan mo lang? Nandun ako sa part na parang sinusubukan ko rin, pero hindi ko naman iniisip na panandalian. Gusto ko rin gumawa ng pangalan ko. Kailan mo na-realize na gusto mo tong profession na to while doing this movie? Siguro mga 10 months ago na. Kaya matagal kang na-convince eh. Parang gano'n. Kayo ba dumaan sa mga acting workshop bago sumapa? Ako wala eh. Wala. Hindi ako kapag-acting workshop. So hindi ka nahirapang kumarte dahil sabi mo, first time, di ba? Nung bago ko gawin, parang napapaisip ako, parang nakakabahan ako ah. Buti na lang mabait yung mga kasama kong artist. So parang nandiyan ako komportable ako na, taro lang to, ganito lang yan. Nakailang take ka? Yung pinakamahirap, yung pinakamatagal na eksena? Parang alam din siya. Parang konti lang naman masyado, hindi mo ganun pa kahirap yung mga pabigat katulad sa kanila. Bigat yung lines sila. Sa akin kasi hindi masyado. So parang hindi naman ako maraming take. Okay, thank you. Salamat. Okay, thank you so much. Now moving on to Roldan Castro from Avante Tonight. Good afternoon. Kay Mauro muna. Mauro, dahil first time mo sa PFS, paano mo pinaghandaan yung character mo? Yung preparation?
paano ko mapinagandaan. Unang-una na ganyan pinaganda ko yung katawan ko. Pinapatak tayo, ganun. Tapos, binasa ko yung yung script ko. Inisip ko driver ako dito. At the same time, parang gusto ko insert na kailangan maangas pa rin ako kay driver ako. Tapos follow up ko, dahil nagpipila ka na rin sa BMX, kumbaga pumasok ka sa pag-arte, pero bakit pinasok mo pa yung pagsali sa pageant? Kasi nakita ko sa press ko ng Mr. Philippines eh. Unang-una, di ko pa kasi na-experience mag-pageant before. No experience, wala akong kahit konting kaalaman doon. Parang yun kasi gusto kong lakihan yung mga, kumbaga sa circle ng ginagalawan ko. Gusto kong matry ito kasi hindi ko pa na-try ito. Experience talaga. Tapos sunod, naingkayat ako ng mga friends ko. Then, gulat na lang din ako, laking exposure din yun. Ayun. Tapos ang second question ko, hindi ko alam kung paano ko itatawid ang question ko, pero ganito na lang, John Martin Mauro, kumusta kayo ngayon? May kaba pa kayo sa mga career nyo? Or okay lang dahil nandiyan naman ang diba na mag-alaga ng career nyo? Ako, may kaba talaga ako. Takas na kaba. Hindi, kinakabahan Ang first time mo to tapos, diba? Kaba talaga siya. Tapos, pero di naman ako nag-feel na, baka mapamayaan ako. Kasi lahat ng mga tao dito lalo sa mga sobrang alalay din talaga. Hindi ka pa mapabayaan. Ikaw bro. John Mark. Ako siguro, pagkakatiwala ko na lang talaga sa Viva. Yung mangyayari sa amin, sa magiging career ko. Medyo magulo kasi yung mga nakaraan. So parang tiwala na lang talaga sa agency Viva. Kung ano ibibigay sa amin, gagawin namin. Pagkakatiwala naman talaga sa kanila. Okay. Tapos Bern, ang gagwapo ng mga leading man mo, since sa Albi Casino, eto ang gagwapo. Anong feeling na binibigyan ka talaga ng diba ng mga may mga karapatan na leading men? Siyempre, ako pa naman lahat. Hindi lahat ka. Issue. Hindi lahat naman para sa akin naman, kahit ko ako hindi, basta na partner ko siya, sa kanya ako natapat. Go lang. Saka wala naman kaming scene ni Mauro, may scene kami ni Marsha. Yeah, kasi nga di ba, Innocente siya. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you so much. Ngayon from Tempo, let's hear from Neil Ramos. Anyway, thanks, Ma'am Fico. My first question is for Ma'am Bern. Magandang hapon. Isa ko sa inyong mga taga-subaybay, no? At natutuwa ako na nakabalik na kayo sa DMX. Thank you. Nabanggit mo na rin na you went through depression, you know. Pero, ngayon nagbabalik ka for sure, like, you're energized, you're invigorated. Mas gusto mo na ngayon gumawa ng pelikula. Gusto ko lang malaman bilang fan mo, ma'am, anong bagong aabangan namin dito sa Haplos ni Milagros? From you, is there anything, may bago ba tayo papakita o pasabog o whatever? Siguro yung pinakapasabog ko dito na ipapakita is a different bird. Kasi nga, pinaitim ako dito. So, iba lagi ako nakikita, maputing version ko. So, here naman, negra version of bird. Parang probinsyano version. Yes. Okay. Hindi ko lang alam kung na-explain ka doon sa istorya, pero virgin ba or innocent si Milagros? Virgin and innocent. Oo. Paano kaya niya natutunang paligayahin si John Mark sa pamamagitan ng kanyang haplos? Yan ang aabangan. Oo, okay. Siyempre. Pero in real life, halimbawa bigyan ka ng power na katulad ni Milagros, haplos ni Milagros, yung miraculous haplos mo. Pero may kapalit, di ba? She cannot fall in love, right? Ikaw ba gusto mo yung ganong powers pero you cannot
like falling in love sa isang tao? Kung bibigyan ako, wala akong choice. Sigurado ko hindi na ako iibig ng lalaki. Talagang mag-aaral na ako, mag-single forever. You'd rather hold on to the power. Mas gusto mo yung kapangyarihan. Kasi kikita rin ako doon. Mayaman. Okay. Salamat po. May mga polling questions lang dito mga sirs, no? John Mark and Mauro. Kailan yung huling nakausap yung kapitagtagang manager? Nakamusta niyo na ba? Hindi pa po. Ever since like, okay. How about you, sir? Hindi pa rin po eh. Okay. That's it. Thank you. Salamat po. Ma'am Phoebe. Thank you. Thank you, Sir Neil. Okay, now from Rider PH, let's hear from Jojo Pananigan. Thanks, Will. Kay John Mark. Ay, John, follow up ko lang dun sa question kanina. Bakit gay bar ang naisip mo na pasukan dati, pero hindi nga natuloy? So, bakit gay bar? Tapos hindi ka ba natakot na baka ma-judge ka kung natuloy yun? At pangatlo, bakit hindi natuloy? So, tatlo. Bakit gay bar? Kasi po yung time na talaga na yun lang yung nasa isip ko eh. Kasi nasa province ako ng time na yun. Sa probinsya kasi, wala talaga eh. Nung bumalik ako sa Manila, wala rin talagang gumagalaw. So, parang naisip ko na gamitin ko na lang kaya itsura, katawan ko, pasok kaya ako sa ganun gusto ko. Pero hindi ko naman po judge yung mga nag-work doon. So parang gusto ko i-try kasi ano din ako na sabi nga daw nila kasi may pera daw po doon, sabi nila. So yun, yun yung pumasok sa isip ko. Hindi ka ba natakot ma-judge? Yun po, nasa isip ko na rin po yun talaga na parang kasi nasa Pilipinas tayo, mga kultura natin ng Pilipinas na parang baka i-judge nila ako, tapos baka mas lalo mawala yung career ko, parang gano'n. So, may kaba. Ano mang probinsya mo dyan? Sambales po. So, bakit hindi natuloy? Buti hindi natuloy, I guess. O bakit hindi natuloy? Ang parang ano po, hindi na lang natuloy kinausap ko din yung sarili ko na parang kaya ko pa to, may ilalaban ko pa sa showbiz. Mananiniwala pa rin sa akin. Antay lang ako. Ayun po. Nag-artista ka na ba na? Nung time, model artista na rin po ako. Pero yun nga parang nung time na yun tumuman. Opo. Because of the pandemic? Yes po, yes. Pero ilang taong ka na dyan? Yung totoo po, wala pa po kayo mag-alala, wala pa po akong 35. Pero kaya ako tinanong, inisip ko nung time na yun, baka meron pa namang masasandalan ng ibang klase ng trabaho, like nag-college ka ba? Ano naman po, yun nga po, balik tayo dun sa age. Kasi lagi nilang sinasabi sa akin, akala ng mga tao 40 or 45 na ako. In-explain ko yung age ko, no? Wala pa po ako sa 35. And then, yun po, nag-college po ako sa FEU, tapos, hindi po ako nakapagtapos eh. Pero anong kurso? Marketing, business So ngayon po nagagamit ko po siya ngayon. Pero time na hindi mo naisip na yun alam. Hindi ko, wala rin po kasi ma-market eh. Sarili mo lang talaga yung ma-market mo ang time na yun eh. Sarili mo i-market mo sana. Okay, sige. Thank you. Mauro, ikaw ba, would you consider doing that kung maging matuba lang work? Ano po? Would you consider working in a gay bar kung sakaling maging matuba? Is that a consideration for you? Hindi ko masabi. Kasi, paano kung dumating din ako sa point na gano'n, tapos walang work? Anong source of income ang maiisip ko? Pero pwede rin pwede discarded din dun. So, hindi ko masabi ngayon. Kung papaldo ka nga naman, bro. Nagamitin mo yung tsura tsaka katawa mo, tapos discarded. Pwede Pero ikaw ba hindi mo ginajudge ang taong to quote John Mark ay pinipiling i-market ang sarili? Hindi. Hindi dinijudge kasi kanya-kanya discarded. As long na wala kang tinatapakan na tao, okay lang naman. Ano ba lang best career advice ng manager mo sa'yo? Ano ba? At best career advice na binigay niya? Best career advice? Anak, don't be late, ha? Wala. Thanks, Bibi. Thank you, guys. Thank you. Don't be late. Ang best career advice. Okay, tama nga naman yun.
I hate being late. Okay, moving on to our final batch today is Urban Santiago, Richard Paglikawan, and James Gabe. From Bandera, we have Urban Santiago. Yeah, hi guys. Dito po, kay Vern muna. Vern, sa ilang pelikulang nagawa mo sa Viva Max, may limitations ka pa ba sa mga sexy scenes or all out ka rin, palaban ka rin, go, go, go ka? No. Meron pa rin po. Meron din, ano yung limitations? Ayoko lang yung sa dito na part ko na, alam mo yun, yung may chupon, ayoko nang inaano yun doon. Other than that, wala naman po. So yun lang. Yun pa rin. So Carrie Bells mong mag-frontal, No. mag-back? Meron No, talaga, then- pag plaster, talagang may plaster. Ayun lang. So yun lang. Paano mo, nakikipag-usap ka ba sa mga leading men mo bago kayo gumawa ng mga intimate scenes? Minsan po, kasi, yung director na mismo yung magtatanong po. Like, script reading pa lang, tinatanong na kami, anong limitation nyo, ganyan. Sabihin nyo sa amin para alam namin. Tapos, hindi pong mangyayari na isasalang kami na hindi kami tinatanong ng gano'n, lalo na po yung mga babae. Yes. Sa guys, kay Mauro at kay John Mark, paano nyo inalagaan si Bern dun sa mga sexy scenes nyo sa movie, sa uploads nila? Parang siya nga po yung nag-alaga sa amin. Talaga ba? Hindi po, sobrang galing ni Bern. Talagang Saan siya magaling, Mark? sa lahat po ng bagay, sa buhay, sa pamilya. And then, magaling po siya kasi talagang nagbibigay po siya ng acting. Talagang kinausap, ako po kasi yung nakapartner niya, so kinausap ko siya kung ano yung limit niya. So, kung ano yung limit niya, hindi ko po talaga ginawa bilang respeto ako kay Bert. Tapos po, may time po kasi minsan talaga na nagpoprotektahan kaming dalawa. So, talagang ako mismo nagko-cover sa kanya pagkatapos. Tapos, kasi po hiling ko po talaga sa scene na after ko makipag-scene, nagsusorry ako sa babae. Hindi ko alam po bakit ako nagsusorry. Okay. Parang respeto siguro yung Yeah. pagsusorry. Si Mauro. Since wala naman kami similar, yung pagiging friendly niya, casual na pakikipag-usap, tapos pepektuhan kami na habang kumakain, mga ganun bagay na masishare. Ayun na. Mm. Sige. Nagtatawag kakatawanan din. Sa inyong tatlo, kayo ba naka-experience na rin kayong makatanggap ng mga indecent proposals? Kasi di ba kapag nakikita na nagpapasexy sa movies, may mga nagchat-chat, nag-BBM for indecent proposals. Kay Vernon. For me po, parang feeling ko naman halos lahat naman po ng artista, kahit di VMX, talagang na-offeran po ng mga indecent proposal. Kahit nga hindi artista, basta maganda or gwapo ka, ma-offeran ka talaga. So far sa akin po, meron po talaga marami. Pero since hindi ko naman sila pinapansin, nandun lang naman po kasi sa filtered messages yun. Yun, hindi po namin pinapansin. Ako pala, hindi ko pinapansin. Ikaw, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang proposal sa'yo? Ano po pag personal, hindi naman po nila ako nakapag-proposal personal ng ganun. Pero sa mga, mostly po kasi sa mga chat. Sa mga chat? Oh. Yes po. Syempre hindi ko naman friends yan sa social media. So, pwede ko na i-delete or ano ko na lang. Hindi ko na pansinin. Ano yung pinakabonggang offer or na pinuntihan mo? Ano nga ba? Wait lang. Sabi niya sa akin, mag-jowa tayo, bibilin ko cash yung bahay na yan. Ay, wow. House and lot. House and lot agad. Yes. So, Hindi na tuloy kasi ayoko. sige. Kay John Mark, Proposal? madami din. Madami. Tapos tinatanong ko kung magkano, hindi, joke lang. Normal na po normal na yung ganyan sa showbiz. Nagtatanong-tanong. Kasi ako friendly po akong tao talaga eh. Sabi ko sa kanya, maging magkaibigan na lang tayo, hindi mo kailangan gumastos. Parang gano'n. Yun yung sinasabi ko sa tao. Kaibigan tayo, mas masarap ako maging kaibigan. Yun yung sinasabi ko.
Nung may phone question dyan. Nung nawalan ka ba ng trabaho during the pandemic, may mga proposal ka rin bang natanggap ng mga industry? Parang wala kasi sila rin naghihirap ng time na yun eh. Para ikaw pa magbibigay. So wala. Wala. Thank you. Thank you po. Mauro. Ako? Hindi si John. Sige ikaw, Mauro. Indecent proposal. Oo, madami. Pagka, no? Madami din. Actually, minsan pag naboboard ako, magbabasa lang ako ng ganyan, natatawa na lang ako eh. Parang kung sa ulo, tatawa ako mag-isa. Kasi ang dami. Oo. Kuya, pwede ka pa sa 5K? Yan. Huwag ka lang. Ano yung pinakabonggang offer sa iyo? Bonggang offer. Gusto mo bigyan kita ng bansa. Hindi, joke lang. Ng balsa? Bongga na. Kasi, bongga mo, kondo tsaka kotse. Kondo Tsaka ganun. Kasi hirap maniwala pag ganun, stranger. Tapos, pera mo ng ganun. So hindi mo sila sinasagot or hindi ka ba nababasa sa mga? Hindi. Minsan pag power tripping ako, sagutin ko sila. Pero nakikipagkwentuhan ako. Kunwari, mapatulang ako. Pero hindi mo itutulong. Honest ko, no? Ganun nangyayari. Salamat, guys. Salamat. Okay, thank you to our cast for sharing. Maraming salamat. Okay, ngayon naman, pakinggan natin from Lineart TV, Richard Pagdikawan. Hello, good afternoon. Yung unang question ko, naniniwala ba kayo sa mga fake healer and may experience na ba kayo na lumapit kayo sa isang fake healer? Start tayo kay Mauro. Healer? Healer! Ano ba? Dati, ako naniniwala kasi nagpapahilot ako dati nung pag nagpipilayan ako. Tapos, yung papel na hindi ko sila. Kata nila sa boom. Bukas magaling nga. Yung tapilong ko, wala yung basketball ulit. Okay, Bert? Sa akin parang hindi ako somehow naniniwala po. Pero kung siguro milagro. Yeah. Pero yung mga fake healer, hindi ako naniniwala. Ako, naniniwala ako kasi probinsyano akong tao eh. Dati, nung nilalagnat ako, naalala ko yung lola ko, dinadala niya ako sa paghilot. Yung pinapahilot yung likod ko, nawawala talaga. So naniniwala ako pag sa probinsya. And ito na lang, si Milagros kasi, binigyan siya ng powers pero may kapalit, hindi siya pwedeng magmahal. Kayo ba sa person, ano yung something na pwede nyo i-give up for the sake na magkaroon ng something, ng any power? Ko? Basic na, para basically na pwede nyo i-give up for the sake na magkaroon ng power. Siguro yung problema ko yung problema ko na i-give up ko para mag-power ako. Siguro yung ganda ko. Sige, expound mo pa, Bert. Yeah, i-give up ko na yung ganda ko. Bigyan niyo na akong power. Dapat yung Superman, gano'n. Thank you. Give up ko. Give up. May i-give up pa ako. Nating tulis na hindi. Wala naman lagapak natin. Ano ba? Long hair ko siguro. Papakalbo ko. Pwede no? Pwede. Para magkaroon ng powers. Buhok na lang. Ako gi-give up ko. Kasi muntikan ko nang give up yun eh. Kasi medyo nadala ako sa karakter namin ni So, na-inlove ako konti sa karakter namin dalawa ni Milagros. So, para kasi kailangan ko ma-inlove sa kanya. Munti ko na i-give up yung sabi ko na hindi ako magkakagusto or magkaka-crush siya sa Viva Max. So, pero muntik ko, pinaghawakan ko pa rin hanggang dulo na sabi ko, kahit na sobrang gustong-gusto ko na sinabi dito, gustong-gusto ko si Bern na time na yun, hindi pwede. Parang nandun lang siya ako sa karakter ko. Thank you. Thank you.
Okay, and last but not least, pakinggan natin si Tito James or James Gabe. Thank you. Maulang hapon and congratulations sa bago ng movie. First question kay John Mark muna. John Mark, may nakapagsabi na ba sa'yo na kahawig mo si Joe Mapa? Joe Mapa. Meron. May resemblance kasi. Kanina pagpasok mo, akala ko talaga ikaw si Joe Mapa. Anyways, ito yung question ko. Ano yung ginawa mong preparation bago ka sumalang doon sa may sexy scene mo kasama si Bert? Okay. Ako kasi normally ginagawa ko pag nagkakaroon ako ng project sa BMX. Unang-unang ginagawa ko, nagpapalinis ako ng ngipin. Hindi ko alam kung bakit. Nagpapalinis ako ng ngipin, nagpapaklin ako ng ngipin, tapos pagka may shoot na kami kinabukasan, nagpapabody scrub ako. Yun yung mga preparation na ginagawa ko pag nagkakaroon ako ng movie. Thank you. Same din kay Mauro. Mauro, since ito yung first movie mo, ano yung ginawa mong preparation? Gym. Tapos, titignan ko yung sarili ko sa mga isang oras. Ini-imagine ko yung sarili ko. Ewan ko kung medyo weird ako, pero parang kinakausap ko yung sarili ko. Ayaw ko ito, hanggang yung gagawin ko, papasukin. Tapos, pagdating ko yung POV. Titignan mo kung maganda ba yung postura mo pag gagawin mo na yun. So, ito ba yung may kita ng tao? Nice. Thank you. Thank you. Kay Bern naman, kanina kasi pinakita na yung trailer, tapos medyo mahaba siya, tsaka sobrang dami namin nakitang eksena doon, na parang napanood na namin yung buong movie. Question ko lang, ano ba yung dapat pa namin abangan dito sa may Haplos ni Milagros? Yung bukod dun sa may pinakita sa trailer. Wait lang, skip yung trailer. Hindi niya pa nakita yung sa burol. Yun dun sa may Sa burol. Maganda yun. Okay, sige, abangan namin yan. Thank you, Bern. Okay, alright, and that concludes our back-to-back media conference for today. Pero, I'm gonna let the cast invite everybody to support the film paglabas niya ng August 14. Okay, so please look towards our online friends there. Okay, so simulan natin sa'yo, Mauro. Manood po kayo ng movie namin, Haplos ni Milagros. This 21, showing na po siya. Yeah, August 14 ang ating release date. Na-change. Sorry, August 14 na po. Okay, thank you. John Mark? Amen po. Inaanyayahan ko po kayo na manood ng Haplos ni Milagros on August 14, only on Viva Max. Yes, stream legally. And Bird, bakit kailangan panoorin ang Haplos ni Milagros? Ito, abangan niyo po si Marcia and si Mauro dito sa movie na to at papakita po nila kung gaano sila kasarap. Ayan. And abangan niyo din ako doon ng darker version. The darker and innocent version. Yes. Okay, thank you. Please have a final group photo this afternoon just to seal the deal today. So, 2 films po. Yan ang